Here's the part 2 of a day in my workplace as kindergarten teacher here in Thailand. So dahil nap time na, napa-order ako ng iced matcha. And good thing dumating din agad. And ito na, kukunin na natin. Excited na ako. Yay! Matcha is here! Kasi pag nap time, inaantok din kasi ako. Nag-order pala ako ng matcha sa Amazon. Very affordable at masarap kasi ang mga binibenta nilang drinks. And papunta ako ngayon sa 3rd floor kasi yung isa kong co-teacher na African teacher ay nagpabili din ng matcha. And it's matcha afternoon! And ito na nga, dinala ko sa kanyang classroom mismo ang matcha para magising din siya. Kasi sabi niya din kanina, inaantok na din daw kasi siya. Struggle talaga is real pag nap time. Kasi pag tulog ang mga bata, kami mga teachers ay inaantok din. Dahil nap time nga, ito lang din yung time para gawin namin yung mga paperworks namin. Like markings ng books or mga extra worksheets na kailangang i-print. At ito nga, excited na akong uminom ng matcha ko. And let's taste it. Ang sarap talagang uminom ng matcha. Dahil malapit na silang gumising, kailangan ko nang ayusin ang mga damit nila para makita nila yung mga names nila at mabilis na lang kunin nang hindi na kailangan na ang teacher ang magbigay sa kanila. With this, matatandaan nila ang mga pangalan nila and they will also remember the spellings of their name. O diba? And here they are! Gising na po sila. Diba? Ang bilis lang. Ilan na ang kumukuha ng mga t-shirt nila at sinanay na din namin sila na sila na mismo ang magsuot ng mga damit nila para matuto sila at maging mas independent pa sila sa pag-prepare ng mga sarili nila. Ganito dito sa Thailand, tinuturuan ng mga bata na maging independent. At dahil tapos na silang magbihis, ngayon naman, aayusan ko ang mga girls ng mga buhok nila para naman pagdating ng mga parents at pag-uwi ng mga bata ay they look presentable. Ayan na nga, tinatawag namin ng co-teacher ko isa-isa yung mga girls para ayusin yung mga hair nila. And baka magtanong kayo, bakit ang dami kong Thai teachers? Dito kasi sa kindergarten, bawat classroom ay mayroong 2 Thai teacher at isang foreign teacher. Sa primary naman, isang Thai teacher at isang foreign teacher. Ang mga Thai teacher ko ay kasama ko na sila ng almost 3 years na. Kasi yung first year ko dito sa Thailand ay isa akong primary teacher, P1 teacher. And nung second year ko naman, naging PG teacher ako, which is playgroup. Yun yung mga batang 2 years old, 3 years old. Actually, nakakapagod magturo ng mga babies. Pero, ang sarap nilang alagaan kasi nakakatanggal sila ng pagod. And, ito na nga, balik tayo sa K2. Inaayusan ko pa rin ang buhok itong estudyante ko. At habang nag-aayos ako ng buhok ng estudyante ko, ang iba naman ay kumakain na ng snacks nila. Ang milk and snacks nila ay provided from the school mismo. At ito na nga, patapos na akong mag-ayos ng buhok ng estudyante kong babae. And after nito, haayusan ko din ang mga lalaki. Siyempre, susuklayin ko lang. Para naman hindi masyadong halata, nakakagising lang nila. O, diba? May mga bata pa naman na kahit lalaki, minsan ang kakapal ng buhok and may iba nga, mahaba pa ang buhok. Hindi din kasi masyadong strict dito na kailangan talaga shortcut ang mga boys. And dito na nga, suklay-suklay, teacher. And nung natapos na ako magsuklay ng mga buhok ng mga boys, time to go home! Mga bata pa naman ang allowed umuwi. Kasi, sinusundo sila ng mga parents nila around 2:45. And, syempre, while waiting ng 4 p.m. kasi 4 p.m. pa yung out namin, magtuturo muna ako. Meron akong extra class with this beautiful girl. And she's here. Her name is Hom Hom. In English,
Smells good! Sa Pasatay, pag sinabi mong mabango, tawag nila ay hom-hom. Habang naghahanda na ang estudyante ko para sa kanyang extra class, ay pinahiram ko muna ang aking mini fan. Nung bumaba kasi ang mga bata, ay pinasabay ko na din siya para makapaglaro muna bago mag 3 p.m. Since 3 p.m. pa naman nagsistart ang aking extra class. And yan na nga, hinaharap ko sa kanya yung fan kasi sobrang init talaga at pawis na pawis ang baby girl na to. Alam niyo ba, mahiyain ito ang batang ito sa simula. Pero ngayon, napaka-active niya na and very participative. Very interactive din pagdating sa extra class. At syempre, dahil hindi ko pwedeng ipakita ang whole time ng pagtuturo ko, and yun na nga, natapos na ng worksheet and here we are. Bye! What did you say, Teacher Kate? What did you say? Bye-bye! I found you today. Yeah, keep now your paper. Yes! Just finish that. Bye-bye! Time to get 10 more minutes and then we go home. See ya! At ito na nga, naghahanda na kaming bumaba para mag-clock out at ibababa ko na din ang baby girl ko para maghintay sa parents niya. And habang palabas na ako, dumating naman yung pamangkin ng co-teacher ko at ng anak naman ng isa ko pang Thai teacher. And sila na nga yung naiwan sa loob ng classroom. And ito na, shoes, bag, let's go home, time to go home. Maganda talaga magkaroon ng extra class. Dagdag income din yon sa aming mga teacher. Diba? Maganda na din yon. At least, hindi lang kami palaging naghihintay sa sahod namin every end of the month. Clock out na tayo. At ito na nga, palabas na tayo ng school. Ayan, walking. And there you go. Let's wait on the other side of the road. And nandito na ang aking motorcycle. Buti na lang, ang bait ng driver na to. Siya palagi naghahatid sa akin every afternoon, going straight mismo sa bahay ko. And alam niyo ba kung magkano lang binabayaran ko? Only for 30 baht. O, diba? Noon, nilalakad ko lang yung school ko papunta sa bahay. Pero syempre, after work, medyo nakakapagod din at gusto na natin magpahinga diretso pagdating sa bahay. Kaya, sumasakay na lang ako ng motorcycle. Welcome home! Finally, I'm home. Nakakapagod din. Pero, syempre, excited akong makauwi kasi nagpapakain pa ako ng isda. Hello there, Bree! Ang tawag namin dito sa baby namin ay si Bree. Gusto kasi ng asawa ko na magkaroon ng isda. And yun lamang po. Thanks for watching. See you on our next video. Bye!